Ayusin ang ating aralin, edukasyon sa pagkakatao, kahalagahan ng buhay natin. Good day, ES peers! Welcome sa ating third quarter, week number 4. Ang pagsunod at paggalang sa iyong mga magulang, sa mga nakatatanda at sa mga may otoridad. Edukasyon sa pagpapakatao 8, the Unified Supplementary Learning Materials or USLAM. Sa pagbubukas ng panibagong linggo na iyong pag-aaral, inaasahan na marami kang natutunan sa mga nakaraang aralin at inaasahan din na ang iyong mga natutuhan na iyong nagagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Tinalakay natin sa ikatlong module ang pagkilala sa mga paraan ng pagpapakita ng paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal. Bunga ng hindi pagpapamalas ng pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda at may otoridad. Binigyang pansin din natin ang pagsusuri sa mga umiiral na paglabag sa paggalang sa magulang, nakatatanda at may otoridad. So ngayong linggo naman, ikatlong markahan ng pagmodule na ito ay inaasahan na. So anong inaasahan sa atin? Una, nahihinuha na dapat gawin ang pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda at may otoridad dahil sa pagmamahal sa malalim na pananagutan at sa pagkilala sa kanilang otoridad na hubugin, bantayan at paunlarin ang mga pagpapahalaga ng kabataan. Ikalawa, na isasagawa ang mga angkop na kilos ng pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda at may otoridad at nakaiimpluwensya sa kapwa kabataan na maipamalas ang mga ito. Bago ang lahat ng isulat natin sa ating sagutang papel ay ESP 8, week number 4, ang pangalan at petsa kung kailan mo ito ipapasa, your section and your subject teacher kasama ang topic sa araw na ito. Unang gawain. So, unang pagsubok. Piliin ang pinakaangkop na sagot. Kaya dito tayo sa number 1.
And the correct answer is pagbibigay ng halaga sa isang tao. Number 5. Nag-iisang itinataguyod ni Aling Nena ang kanyang 3 anak. Maliliit pa lamang ang mga ito nang mamatay ang kanyang asawa. Panatag siya na mapapalaki niya ang mga ito ng maayos. Subalit may mga pagkakataon na natatakot din siya dahil sa mga nagdadalaga at nagbibinata na ang mga ito. Sa paanong paraan nila mapatatatag ang kanilang samahan sa loob ng kanilang tahanan? Again, nag-iisang itinataguyod ni Aling Nena ang kanyang 3 anak. Maliliit pa lamang ang mga ito nang mamatay ang kanyang asawa. Panatag siya na mapapalaki niya ang mga ito ng maayos. Subalit, may mga pagkakataon na natatakot din siya dahil sa mga nagdadalaga at nagbibinata na ang mga ito. Sa paanong paraan nila mapatatatag ang kanilang samahan sa loob ng kanilang tahanan? Una, sama-samang pagkain tuwing hapunan at pamamasyal 1 beses sa 1 linggo. Pagkukumustahan kapag nagkakasama-sama kahit gamit ang cellphone, email kung nasa malayong lugar. Pagkakaroon ng mga alituntunin na dapat sundin sa tahanan tulad ng pag-uwi ng maaga. Pagkakaroon ng bukas na komunikasyon at malalim na pag-unawa sa kalagayan ng bawat isa. 10 seconds starts now. Okay, and the correct answer is pagkakaroon ng bukas na komunikasyon at malalim na pag-unawa sa kalagayan ng bawat isa. Sunod naman nating gawain ay tama o mali. Basahin ito naway mabuti ang bawat pangungusap. Isulat ang salitang tama kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng tamang kaisipan at salitang mali kung ang pangungusap naman ay nagpapahayag ng maling kaisipan. So isusulat natin sa bawat pilang ay tama o mali. Number 1. Maipakikita mo ang paggalang at pagsunod sa iyong mga magulang na katatanda at may otoridad kung kinikilala mo ang kanilang halaga. And the correct answer is tama. Number 2. Ang isang kabataan na tulad mo ay hindi inaasahan na magiging mabuting halimbawa sa lahat ng aspeto ng iyong pamumuhay. Ang isang kabataan na tulad mo ay hindi inaasahan na magiging mabuting halimbawa sa lahat ng aspeto ng iyong pamumuhay. 10 seconds. And the correct answer is mali. Number 3. Ang iyong pagpapahalaga sa iyong mga magulang, sa mga nakatatanda, at sa mga may otoridad ay nangangahulugang iyong pagkilala sa kanilang tungkulin na hubugin, subaybayan at paunlarin ang iyong mga magagandang ugali at mga pagpapahalaga. Again, ang iyong pagpapahalaga sa iyong mga magulang, sa mga nakatatanda at sa mga may otoridad ay nangangahulugan ng iyong pagkilala sa kanilang tungkulin na hubugin, subaybayan at paunlarin ang iyong magagandang ugali at mga pagpapahalaga. 10 seconds. And the correct answer is tama. Next, number 4. Magiging mahirap para sa iyo ang makaranas ng paggalang mula sa iyong kapwa kung ikaw ay kakikitaan ng iyong kapwa ng pagiging magalang at masunurin. Again, magiging mahirap para sa iyo ang makaranas ng paggalang mula sa iyong kapwa kung ikaw ay kakikitaan ng iyong kapwa ng pagiging magalang at
masunurin. 10 seconds. And the correct answer is mali. Last number. Napagtitibay ang bertud ng paggalang sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal, pananagutan at pagkilala sa mga magulang na katatanda at may otoridad bilang biyaya ng may likha. Napagtitibay ang bertud ng paggalang sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal, pananagutan at pagkilala sa mga magulang, nakatatanda at may otoridad bilang biyaya ng may likha. 10 seconds. And the correct answer is tama. Next is balik tanaw. Ang mga sumusunod na pahayag
pagkakataon wala namang ibang magmamalasakit at tutulong sa akin kung hindi ang aking kapatid lamang at ganon din ako dapat sa kanya. Ang pagsunod at paggalang sa iyong mga magulang na katatanda at may otoridad ay hindi lamang ginagawa dahil ito rin ay dapat gawin. Ang pagsunod paggalang dapat mong ipamalas sa lahat ng pagkakataon dahil sa pagmamahal, sa malalim na pananagutan at sa pagkilala sa kanilang kakayahan. Nahubugin, bantayan at paunlarin ang iyong pagpapahalaga bilang isang kabataan. Ngunit paano nga ba naman maipapakita ang pagsunod at paggalang? Maipapakita mo ang pagsunod at paggalang sa kanila kung kinikilala mo ang kanilang halaga. Kilalanin natin ang kanilang halaga. Mahalaga ito sa akin. Ang aking mga magulang ay mahalaga. Mahalaga sa akin itong aking mga nakatatanda, si lola at saka si lolo, tiya at saka si tiyo. Mahalaga din ang mga taong may otoridad, nakasapi ng lipunan at pinagkakatiwala ang magpoprotekta sa atin bilang isang kabataan o miyembro ng pamayanan. So isang kabataang bahagi ng lipunan nangangailangan ng paghubog, paggabay, upang mapaunlad ang magandang ugali at mga pagpapahalaga sa buhay. So mga birtud ng pagsunod at paggalang, mapagtitibay mo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal, pananagutan at pagkilala sa kanila bilang biyaya ng Panginoon. Paano natin maipapakita ang paggalang at pagsunod sa mga magulang? Una, pagkilala sa mga hangganan. Itong mga hangganan o kaya ay limitasyon. Kapag ang magulang ay nagtakda ng hangganan, dapat itong igalang sa pamamagitan ng di pag-abuso sa itinakda. Ang pagkatok sa kwarto ng iyong mga magulang bago pumasok at paghingi ng permiso bago kainin ang anumang pagkain nakatago sa refrigerator ay nagpapakita ng paggalang. Simpleng bagay ginagawa natin araw-araw, ngunit kung hindi natin ito laging ginagawa, makakalimutan natin yung limitasyon natin sa kanila. Ikalawa, paggalang dulot ng kanilang mayamang karanasan sa buhay. Next, iparamdam sa kanila na sila ay naging mabuting halimbawa, lalo na sa pagiging matiisin at matyaga sa maraming bagay. Next, kilalanin sila bilang mahalagang kasapi ng pamilya sa pamamagitan ng pagsasama sa kanila sa mga karaniwang gawain ng pamilya at mga espesyal na pagdiriwang. And the last is, tugunan natin ang kanilang mga pangangailangan at kahilingan na makabubuti sa kanila.
Paano natin maipapakita ang paggalang sa mga taong may otoridad? Ito ay ayon kay Wolf ND. Una, magbasa at pag-aralan ang tunay na tagubilin ng Diyos sa paggalang sa mga taong may otoridad. Ikalawa ay, lagi mong ipanalangin ang mga taong may otoridad na ikaw ay pamahalaan. Number 3, magiging halimbawa sa kapwa. At ika-4, alamin at unawain na hindi lahat ng pagpapasya at mga bagay na dapat sundin ay magiging kaaya-aya. At paano maisa sa buhay ang paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal? Maisa sa buhay natin ang paggalang na ginagabayan ng katarungan at pagmamahal sa pamamagitan ng sumusunod na mungkahi ayon kay David Isaacs, Character Building 2001. Una na dyan ay panatilihin ang pagkakaunawaan, bukas na komunikasyon at pagkilala sa halaga ng pamilya at ng lipunang kinabibilangan. Sumunod ay kilalanin ang kakayahan ng bawat tao na matuto umunlad at magwasto ng kanyang pagkakamali. Pagtugon sa pangangailangan ng kapwa sa pamamagitan ng patuloy na pagtulong at paglilingkod sa kanila. Laging isaalang-alang ang damdamin ng kapwa sa pamamagitan ng maayos at marapat na pagsasalita at pagkilos. Next, isaalang-alang ang pagiging bukod-tangi ng bawat tao sa pamamagitan ng pagpapakita na angkop na paraan ng paggalang. Suriing mabuti ang kalagayan o sitwasyon ng kapwa upang makapagbigay ng angkop na tulong bilang pagtugon sa kanilang pangangailangan. Next, bilang bahagi ng katarungan, ibigay sa kapwa ang nararapat sa kanya at ang nararapat ay ang paggalang sa kanyang dignidad. Next, sa pagkikipag-usap sa kapwa, iwasan ang madaliang panghuhusga at pagbibitiw ng masasakit na salita. Last one ay laging isaisip ang kahalagahan ng tunay na paglilingkod sa kapwa na may kalakip na pagmamahal at pagpapatawad. Lagi nating ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki niya, di niya ito malilimutan. Punta tayo sa pag-alam sa mga natutuhan. Tingnan natin. Isulat sa iyong kwaderno o kaya sa sagutang papel ang bahaging ito ng aralin. Punan ng patlang ng angkop na salita mula sa mga salita sa loob ng kahon upang mabuo ang diwa ng pangungusap. So, ito ay copy and answer. So, the choices are pagkilala, pagsunod, paggalang, pagmamahal, malalim na pananagutan. Okay, let's go for number 1. So, ang
Kakaroon ng nakasanayang gawi o ritual sa pamilya. Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng nakasanayang gawi o ritual sa pamilya? A. Nagpapatibay ng presensya ng pamilya. B. Naipagpapatuloy ang tradisyon ng pamilya. C. Nagbubuklod sa mga henerasyon. And D. Naiingatan ang kanilang pamilya laban sa panganib. 10 seconds. And the correct answer is naipagpapatuloy ang tradisyon ng pamilya. Number 3. Paano mo masigit na maipapakita ang paggalang sa mga taong may otoridad? Again, paano mo mas higit na maipapakita ang paggalang sa mga taong may otoridad? A. Unawain ng hindi lahat ng pagpapasya at mga bagay na dapat sundin ay magiging kaaya-aya para sa iyo. B. Ipaglaban ang iyong karapatan lalo na kapag ikaw ay nasa katwiran. C. Ipahayag ang iyong pananaw upang maiwasto ang kanilang pagkakamali. D. Suportahan ang kanilang mga proyekto at programa. 10 seconds. And the correct answer is unawain na hindi lahat ng pagpapasya at mga bagay na dapat sundin ay magiging kaaya-aya para sa iyo. 4. Naipapakita ang paggalang sa kapwa sa pamamagitan ng naipapakita ang paggalang sa kapwa sa pamamagitan ng 10. Na at nagbibinata ang mga ito. Sa paanong paraan nila mapapatatag ang kanilang samahan sa loob ng kanilang tahanan? A. Sama-samang pagkain tuwing hapunan at pamamasyal isang beses sa isang linggo. B. Pagkukumustahan kapag nagkakasama-sama gamit ang cellphone, email kung nasang malayong lugar. C. Pagkakaroon ng mga lituntunin na dapat sundin sa tahanan tulad ng pag-uwi ng maaga. D. Pagkakaroon ng bukas na komunikasyon at malalim na pag-unawa sa kalagayan ng bawat isa. 10 seconds. And the correct answer is pagkakaroon ng bukas na komunikasyon at malalim na pag-unawa sa kalagayan ng